namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa araw na ito, O God. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, ako, Panginoon, ay gagamitin mo lamang, Panginoon, ako magpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O God. At ikaw, Panginoon, mataas, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. Lord, salamat nga po, Panginoon, for the first revelation upon revelation, O God. The anointing, Panginoon, and the wisdom, and the knowledge, Panginoon, na pagkakalog mo sa akin, Panginoon. Lord, tatayo ako, Panginoon, na ikaw yung kasama ko, Panginoon. Hallelujah. Lord, alam mo, Panginoon, walang-wala ako, Panginoon. Pero, ikaw yung tatay ko, Panginoon, na mayaman. Kaya mong ibigay lahat, Panginoon, ang aming mga pangangailangan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, salamat nga po, Panginoon, for your anointing, O God. Siya, Panginoon, mag-overflow, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. At Lord, yung mga salita mo, Panginoon, ito, Panginoon, ay maitatanim, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O God. At ito, Panginoon, ay maisasagawa namin, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Tunay nga, O God, na ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw, Panginoon, may taas, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. We thank you so much, O God, and we give you the glory, honor, and adoration, O God, and serve us, O God, with your precious God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito is about evangelism and discipleship. Amen? Hallelujah. So, tayo po ay mag-i-evangelize. Amen? Gagamitin po tayo ng Panginoon na mag-i-evangelize. Amen? So, ano po yung evangelism? Amen? Ang sabi niya dito sa salita ng Panginoon, ang evangelism is the spreading of the Christian gospel to the public, preaching or personal witnesses. Amen? Ito po yung evangelism. Amen? Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen? So, yung evangelism, ito po yung spreading. Talagang tayo yung gagamitin ng Panginoon na mag-spray, kumbaga tayo yung magkakalat ng salita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? So, sa disciples naman, sa discipleship, sabi niya dito, ano ang discipleship? Sabi niya, ito ay tagasunod or estudyante ng isang teacher. Ito po yung discipleship. Ginagamit ang salitang ito sa New Testament para sa mga tagasunod ni John the Baptist at para sa mga tagasunod ni Jesus Christ, lalo na yung mga 12 apostles. Amen? So, tayo po yung mga tagasunod ng Panginoon. Amen? Sino po ba dito yung tagasunod ng Panginoon? Amen. Mukhang pupunti. Amen? So tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Tayo po ay tagasunod na ng Panginoon. Di po ba? Amen. So ang ating verse po sa araw na ito ay matatagpuan sa Matthew 28:19-20. Sabi niya dito, kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng bansa. I-baptize nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. At ang sabi niya pa sa Mark 16 verse 15, sabi ni Jesus sa kanila. Sinasabi ito ni Jesus sa atin. Amen? Ito kasi sinasabi ni Jesus Christ kila Pablo, kila John, di po ba? So tayo naman yung pinagsasabihan ng Panginoon ngayon. Amen? Sabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo sa lahat ng sulok ng mundo at i-preach nyo ang magandang balita. Amen? I-preach po natin, hindi lang po yung, hindi kagaya nagpipreach ka na parang talagang, kumbaga yung mga, i-preach mo yung mga, nandun yung mga tao, di ba? Maraming mga tao dyan sa labas, doon natin sishiran sila ng salita ng Panginoon. Amen? So talagang tayo yung inuutusan ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen? Maraming tao dyan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Nakikita nyo lang sa sentral. Pag kayo dumadaan dyan sa sentral, napakaraming tao dyan. Pero alam natin na iilan lang yung mga nakakakilala sa Panginoon. Amen? Alam natin na kilala nila na may Diyos. Pero hindi nila alam na paano sumunod sa Panginoon. Amen? Hindi nila alam na dapat palang purihin, sambahin ang Panginoon sa ating mga buhay. Di po ba? So talagang tayo yung tinawag ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Nasabi niya nga sa John 3:16. Amen?
Sino pa dito yung nakakaalam ng John 3:16? Amen. Amen. Mula nung maliit pa tayo, alam na natin ito. Lahat siguro tayo, alam na natin ito mula nung maliit pa tayo, mga 2 years old, 3 years old, alam na natin ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. So, ang mga tao sa labas, kilala nga nila ang Panginoon. Amen. Pero hindi nila alam na talagang kung paano sumunod sa Panginoon. Amen. Kilala lang nila. Amen. Pero mas gusto pa nilang sumusunod sa makamundong gawa. Amen. Kaysa sa Panginoon. Amen. Nasabi niya nga sa sobrang pagmamahal ng Diyos, binigay niya yung bugtong na anak niya para sa atin. So, kailangan din natin na purihin natin ang ating Panginoong Jesus na siya yung buhay. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen. Nasabi niya pa nga sa Matthew 20, sabi niya dito, turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Sabi niya dito, tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon or mundo. Amen? So, huwag po tayong matakot na i-share yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi minsan nahiya tayo, amen, nahiya tayo, or natatakot tayo na mag-share. Amen? Eh kung yung salita lang ng Panginoon, natatakot ka, paano ka pa makalapit sa Panginoon? Amen? Wag mo, kasi sabi ng Panginoon, kung ikinakahiya mo ako, ikakahiya din kita sa aking amang nasa langit. Sabi na Jesus Christ. Amen? Kaya wag po natin ikahiya ang salita ng Panginoon na i-share, mga kapatid. Amen? So kailangan na, kung nahiya ka man, sabihin mo, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng boldness, Panginoon, confidence, O God, na ma-share ko yung pagmamahal mo sa mga taong ito. Para ma-share ko yung salvation. Amen? Ganon ang hilingin natin sa Panginoon. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Kaya dapat nating ma-share yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Natunay nga ang Panginoon, ang salita niya, talagang totoo, tapat at totoo ang salita ng Panginoon. Kaya huwag kang mahiya, huwag kang matakot. O kaya yung, ang gawin mo lang kung natatakot ka mag-share ng salita ng Panginoon, kumbaga i-testify mo na yung sarili mong buhay. Amen? Kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka sinave ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan ng Panginoon. Amen? Yun na i-share mo. Kung hindi mo nahiya kang magsalita ng for God so loved the world. Amen? I-testify mo na yung sarili mong buhay. Amen? Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, i-testify mo na, kapatid, sa mga tao na nandyan sa labas. Amen? Maraming nangangailangan talaga ng salvation, maraming nangangailangan ng pagmamahal ng Panginoon sa labas. Amen? Kaya, huwag po tayong matakot. Tayo yung gagamitin ng Panginoon na mag-share, mga kapatid. Huwag lang po nating sarilihin yung salita ng Panginoon na ating mga napapakinggan, mga kapatid. Amen? Talagang dapat nandun yung eagerness natin na maghayag din o mag-share ng salita ng Panginoon sa labas. Amen? Huwag mong sabihin, nahiya ako, si Sister Jo na lang, marunong yan, si Sister Jo na lang yung may lakas yan na mag-invite. Hindi po, mga kapatid. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon. Amen? Na mag-invite, maghayo, tayong lahat. Amen? Kaya, kung nahiya ka nga, yung ang sabi ko sa'yo, kung nahiya ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Amen? Talagang napakabuti ng ating Diyos na patuloy niya tayong tinuturuan. Amen? Na mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Nasabi niya nga pa sa Romans 10:15, ito tanong nila sa mga tanong ni Paul, di ba? Kaya tayo yung sabi niya dito, paano mai-preach ang mensahe kung walang pinadalang messengers? Amen? Kaya tayo yung ipapadala ng Panginoon ng messengers. Kaya tayo yung ipapadala ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya, sinabi nga sa Scripture, ang gandang tignan yung pagdating ng nagdadala ng magandang balita. Amen? Magandang tignan kasi, yung mga iba kasi minsan, nandyan na naman yung mga yung mga born again na nagsishare ng salita ng Panginoon. Yung kasi yung mga nandun sa labas, ganun ang sinasabi nila sa atin, di ba? So mayroon, natin yan mamaya. Sabi niya nga sa English, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace,
who having glad tidings or of good things. Diba? Sana wag mong angkinin yung paa mong sabi parang luya. Amen. Ang angkinin mo itong salita ng Panginoon na how beautiful your feet. Amen. Who share the words of God. Amen. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Binigyan tayo ng paa para gamitin na mag-share ng salita ng Panginoon sa labas. Amen. Gamitin natin yung ating mga paa. Lumakad tayo kung saan man tayo sinasabihan ng Panginoon, saan man tayo idako ng Panginoon, i-share natin yung words of God. Amen. If for God so loved the world, alam mo kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon eh. Ganun lang mo lang naman eh. Mahal na mahal ka ng kapatid. Ang Panginoon, ini-invite ka sa church. Punta tayo sa kapilya, kapatid. Friend, pangyaw. Ganun lang naman yan, di ba? Kaya huwag kang mahiya. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon na yung daladala natin is gospel and peace, kapayapaan. Amen. Na habang tayo ay naglalakad sa labas. Amen. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon na daladala natin yung kapayapaan saan man tayo magpunta. Daladala natin yung kapayapaan na pinagkaloob ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. So, nasabi niya pa dito sa sa Luke 24:47, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, i-preach, ito kasi yung Bible na ginamit ko is yung Pinoy version. Okay? So, sa pangalan niya, i-preach ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, simula sa Jerusalem. Amen? Simula sa atin, di ba? Simula sa atin, i-share natin. Amen? I-preach po natin yung pagpapatawad o pagsisisi. Amen? Kailangan na magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay handang yumakap sa atin pag tayo ay humingi ng patawad sa Kanya. Amen? Ang Diyos ay ganyan siya na para tayo ay yakapin. Amen? Yung mga nahahayuan natin, sabihin lang natin yung magsisi na tayo, malapit nang dumating ang Panginoon. Magpatawaran na tayong lahat. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Ito yung i-preach po natin. Sabihin lang natin, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ang Panginoon madalapit nang dumating. Amen? Ang Panginoon, papatawarin tayo kagaya din sa devotion natin na handang yakapin ka ng Panginoon. Amen? Na kahit malayo ka pa, basta ikaw ay nag-humble down na lumapit sa Panginoon, papatawarin ka ng Panginoon. Amen? Talagang yung kamay ng Panginoon tuwang-tuwa siyang yakapin kang ganon. Ay, bumalik ang aking anak! Amen? Handa kong yakapin ang aking anak. Mahal na mahal ko itong aking anak. Ganon ang Panginoon. Basta tayo ay magsisi at magpatawadan sa ating mga kasalanan. Amen? Yun po ang i-praise po natin. Pagsisisi at pagpapatawad. Amen? Mula sa Jerusalem, sa lahat ng bansa. Amen? Lahat ng sulok dito sa mundo, lahat saan ka man magpunta. Sabihin mo lang, basta mayroon kang nakakausap, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay at magsisi ka, magpatawarin ka ng Panginoon. Amen? Ganun lang ang sasabihin po natin sa mga nakakausap natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So, sa Romans 1:16, sabi niya dito, buo ang tiwala ko sa magandang balita. Amen. Tayo ay buong-buo na nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Sino pa dito ang nagtitiwala sa salita ng Panginoon? Meron po ba? Amen. So, praise God tayong lahat kasi mula nung tinanggap natin ang Panginoon na siya yung tagapagligtas natin, naniniwala tayo na buo yung puso natin na ang salita ng Panginoon is totoo at buhay at makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? So, kailangan na sumunod po tayo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi tayo po yung mga disipulo ng Panginoon. Amen? Kaya tayo naman yung gagamitin ng Panginoon na mag-disciples. Amen? Mag-invite. Amen? Sabi niya nga, to fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established and training them for the future leadership. Amen? So, ganun din ako dati. Amen? Yan dati. Mayroong nag-invite sa akin. Amen? At mayroong nag-disciple sa akin.
Amen. At mayroong sige, push nila ako, push na mag-training. Push, sige, push. Alam niyo yan, talagang nilalayuan ko yan, yung mag-training na yan. Ayaw na ayaw ko, pero nung nababasa ko yung salita ng Panginoon na dapat pala tayong sumunod, magpa-disciple, ayun, nagpa-disciple ng Panginoon. Amen? Na kailangan po natin gawin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Na buong-buo yung puso natin, magtiwala tayo sa Panginoon na kayong kayang gawin niya sa ating mga buhay. Amen? Talagang, ako dati talaga, sabi ko sa inyo, grabe. Pero talagang patuloy na ako'y binabago ng Panginoon. Amen? Gusto mo talagang magpabago, willing kang magpa-disciples, magiging disciple ka. Amen? Magiging leader ka. Basta willing ka na magpa-disciple. Amen? Okay? So, sabi niya dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Kristo. Amen? Sa Romans 1:16, yung tiwala natin. Amen? Para po tayo ay mailigtas lahat. Amen? Maniwala lang po tayo. Sabi niya, una ang mga Jewish, tapos mga Gentiles. Ito yung tayo, mga family natin, mga friends po natin, sila po yung maililigtas. Basta naisisiran po natin sila ng salita ng Panginoon. Tumanggap sa Panginoon na ang Diyos na siya yung tagapagligtas nila. Amen. Tayo yung gagamitin talaga ng Panginoon na mag-evangelize sa kanila. Amen. Okay? Sa 2 Corinthians 5:20, sabi niya dito, kaya nga, representative kami ni Christ. Tayo yung representative ni Christ at ginagamit kami ng Diyos para manawagan sa inyo. Amen? Kaya sabi ko, Lord, ginagamit mo talaga ako, Panginoon, na representative mo, Panginoon. Sabi ko, na para ako gamitin mo na manawagan sa mga kasamahan, sa mga tao. Sabi niya nga dito, manawagan sa inyo. Nakikiusap kaming alang-alang kay Christ, makipag-ayos na kayo sa Diyos. Amen? Makipag-ayos na tayo sa Diyos, mga kapatid. So, talagang bawat isa sa atin dapat makipag-ayos na po tayo sa Panginoon. Tayo po yung gagamitin niya, tayo yung representative ng Panginoon na mag-share ng salita niya sa labas. Amen? Sino po ba dito yung gusto maging representative ni Lord? Amen. So Lord, salamat nga po, Panginoon. Tunay nga na ikaw yung Diyos na buhay. Amen. So dito kasi, ang nagsasalita dito is si Paul. Amen. Na kami yung representative ni Jesus Christ. Sabi niya, kasi itong si Paul, siya yung talagang nag-evangelize, siya yung nag-disciples. Amen. Talagang napakabuti ng ating Panginoon kahit sa anumang hirap, ang dinaanan ni Paul, patuloy pa rin siya. Amen? So, ganun din tayo. Sabi niya nga sa 2 Timothy 4:5, ikaw naman, kontrolin mo ang sarili mo sa lahat ng oras. Amen? Hilingin natin yung control ng Banal na Espiritu Santo na kontrolin tayo sa lahat ng oras. Amen? Tiisin mo ang mga paghihirap. Gawin mo ang trabaho ng isang nagpipreach ng magandang balita. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin sa pagsiserve sa Diyos. Amen? So, gawin po natin lahat. Amen? So, kontrolin natin yung sarili natin na maglakwat siya. Amen? Hallelujah. So, kailangan na mag-preach po tayo, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon, mag-evangelize po tayo. Amen? Tiisin natin yung mga paghihirap natin. Di ba? Pag tayo ay nag-evangelize, ang dami nilang sinasabi sa atin. Amen? Sino po bang nakakaranas ng ganon? Ako talaga nararanasan ko yan. Pag ako'y nag-evangelize dyan sa labas, minsan, tinatalikuran ako. Amen? Kakausapin mo yan, tatalikuran ka. Amen? Pero, glory to God na mayroon at mayroon pa rin tumatanggap sa Panginoon. Amen? Mayroon akong na-invite sa church. Amen? So, ganun ang dapat natin gawin. Kahit anuman yung paghihirap na dinadaanan natin, patuloy tayo lang na mag-evangelize, magpa-disciples, mga kapatid. Amen? Kahit anuman yung mga problema nating pinagdadaanan, mag-evangelize pa rin tayo. Amen? Diba si Paul, ang dami niyang pinaghirapan. Amen? Pero nagpatuloy pa rin siya. Amen? Kasi gusto niyang makamtan yung buhay na walang hanggan. Amen? Ganon din po tayo. Gawin po natin yung hanggang makakaya po natin na mag-evangelize, magpa-disciples, gawin po natin, mga kapatid. Amen? Huwag po nating sayangin.
Amen? Gawin natin yung dapat natin gawin na mag-serve sa Panginoon. Kaya yung ginagawa natin, kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ganun din ang ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Kaya, pag tayo nag-i-evangelize, naku, tuwang-tuwa ang Panginoon dahil ikaw ay nag-i-evangelize. Isinishare mo yung salita ng Panginoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa iyo, kapatid. Dahil ikaw ay nag-share ng salita ng Panginoon. So, bilang mga disciples, kailangan nating sumunod. Amen? Sa Panginoon. Sumunod sa ating mga leaders. Amen? Hallelujah. So, sa 1 Peter 3:15-16, sabi niya, buong puso niyong igalang si Christ. So, igalang po natin si Kristo bilang Panginoon. Dapat lagi kayong ready. Dapat palagi tayong ready, mga kapatid. Kahit anumang bagyo yan, dapat palagi kang ready. Amen? Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon, yung buong puso natin, na igalang natin ang ating Panginoon. Palagi kayong ready na sumagot at mag-explain sa kahit sinong magtanong sa inyo tungkol sa pag-asang mayroon kayo. Amen? So palagi po tayong handa. Kung ano man yung, kasi tayo pag nag-evangelize, maraming nagtatanong-tanong diyan. Amen? Kung ano yung mga tinatanong-tanong nila about Jesus. So, kailangan na palagi po tayong handa. Ready po tayo na kung ano yung isasagot natin sa mga itatanong po nila. Amen? So, kailangan na ang pag-share po natin is yung hindi kayong galit or hindi yung nananakot, ganon. Diba? Kailangan na yung hinihipo-hipo mo sila, yung kumbaga yung talagang nararamdaman ba nila yung pagmamahal ng Lord sa kanila. Amen? Mararamdaman nila kung paano kamahal ang Panginoon, maramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon sa kanilang buhay. Habang tinatapik mo kasi sila, kumbaga na nararamdaman ba nila na tinatapik mo talagang mahal ako nito, ganun ba? Talagang nandun yung care po natin sa mga tao. Amen? Hallelujah. So talagang yung hope po natin, yung pag-asa, kailangan na ma-share din po natin sa mga tao sa labas. Amen? Na marami kasi nagtatanong-tanong dyan kung ano yung mga tinatanong nila about Jesus. So, kailangan na ready po tayo. Handa po tayo na magtanong. Amen? Di ba? Sa bagyo na nga lang mga incheck talagang prepare sila. Bilihin lahat nila yung mga bilihin sa palengke. Amen? Pero sabi ko, talagang handang-handa sila. Sabi ko, ganun dapat tayo. Amen? Kahit anumang bagyo, kahit anumang pinagdadaanan natin, kahit anuman yung kakaharapin natin, palagi po tayong ready. Amen? Ready tayo na mag-share ng salita ng Panginoon, ready tayo na sumagot ng mga itatanong nila. Amen? Na hindi tayo yung nagagalit, di po ba? So talagang ganun din dapat tayo, magiging ready tayo palagi. Amen? Na mag-disciples at mag-evangelize. Amen? Ready na po ba tayo na magpa-disciples? Amen. So, magpa-disciples po tayo. Amen. So, sa verse 16 ng 1 Peter 3, verse 16, sabi niya dito, pero gawin nyo ito ng mahinahon at may pagrespeto. Amen. So, mahinahon po tayo na sumagot sa kanila. Yung may respeto po tayo sa bawat isa. Amen. Dapat laging malinis ang konsensya nyo. Malinis yung mga konsensya po natin. Amen? Para pag ininsulto kayo, mapapahiya yung mga nagsasabi ng masama tungkol sa mabuting ginagawa nyo. Amen? Mapapahiya sila kasi mabuti yung mga ginagawa natin, hindi masama yung ginagawa natin. Amen? Sa kanila kasi, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, masama yung akala nila sa mga ginagawa natin. Amen? Pero hindi nila alam na maganda yon para sa Panginoon. Yung pag-share natin ng salita ng Panginoon, yung pag-evangelize po natin, maganda po yon sa Panginoon. Amen? Kasi ito po yung inuutos ng Panginoon sa atin. Amen? So, mabuting ginagawa nyo bilang disciples ni Christ. So, yung mga mabubuting ginagawa natin, yung mga akala nila is masama pala yung ginagawa natin, pero hindi pala.
maganda sa paningin ng Panginoon. Sa tao lang pangit, pero pag sa Panginoon maganda yung ginagawa natin na nag-i-evangelize. Amen? Maganda yung sa paningin ng Panginoon yung ginagawa natin, nagpapa-disciples o nagdi-disciples. Amen? Kaya, bilang isang disciples ng Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod, makinig sa Panginoon. Amen? Sa pagtatais na nga lang. Amen? Ito po, isang talagang matatawag na ikaw ay disciples pag ikaw na ay nagtatais. Amen? Kasi sumusunod ka sa utos ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay disciples ng Panginoon. Amen? Tayo po ay isang leader. Amen? Leader of leaders. Amen? So, kailangan na gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Nasabi niya, huwag kayong matakot. Di po ba? Sa salita na nga sa Matthew 28:19, nasabi niya nga, kaya sige, lumakad kayo. Inuutusan tayo ng Panginoon na lumakad. Amen? Magpahayag ng salita ng Panginoon. Di po ba? Kaya gawin po natin, huwag po tayong matakot. Amen? Na mag-evangelize. Lumakad kayo, kasama niyo ako hanggang sa dulo ng mundo. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Kaya huwag tayong matakot na mag-evangelize. Huwag tayong matakot na magpa-disciples o mag-disciples. Amen? Kaya ang mga na-evangelize po natin, i-disciples po natin sila. Amen? Kailangan na sumunod din sila sa mga pinapagawa ng Panginoon. Amen? So, glory to God na talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen? Na patuloy niya tayong tinuturuan. May nakukuha po ba tayo? Amen. Sa ating pag-i-evangelize. Amen? Sa pag-i-evangelize kasi mga kapatid, amen? Hindi yung maraming tao kapupunta, kundi yung nag-iisa na walang ginagawa, doon ka, gawin mo yun, usapin mo siya, mag-share ka na sa kanya, amen, papakinggan ka niyan. Pero pagka maraming tao na kung ano yung mga ginagawa nila dayaan, hindi ka papakinggan yan, mas gusto pa nila yung mga naghahawak ng braha, di ba? Minsan hindi ka pinapakinggan ng mga yan, amen? Pero sa pag-i-evangelize talaga, kahit nag-isang tao lang yan, pag na-evangelize mo yan, na-disciples mo yan, sumunod yan sa Panginoon. Kahit nag-iisa. Pa-isa-isa. Walang imposible sa Panginoon kundi tayo ay dadami. Amen? Sa mga na-evangelize po natin, madi-disciples po natin lahat yan. Pa-isa-isa. Yung na-disciple mong isa, magkakaroon din siya ng disciples na isa. Ganun na naman sa isa, magdi-disciple na naman sa isa. Didadami tayo. Amen? So, ganun ang gawin po natin. Amen? Huwag po tayong matakot. Kasama natin ang Panginoong Hesus hanggang sa dulo ng mundo. Amen? Huwag tayong matakot na mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? I-testify po natin ang buhay po natin. I-testify po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Mula nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, mula mayroong nag-evangelize sa atin, i-testify po natin sa kanila. Amen? Kung paano tayo binago ng Panginoon dahil sa pag-i-evangelize at sa pag-di-disciples. Amen? Sa disciples talaga, dito natin makikita kung sino yung mga disciples ng Panginoon, kung sino yung mga sumusunod sa Panginoon. Amen? So, ang Panginoon ay mayroong 12 na disciples. Kailangan din po natin na masundan po yun, yung 12 disciples ni Lord. Amen? Amen po ba? Maraming magiging leaders. Amen? Hindi lang yung isa o dadalaw, tatatlo na yung iikot sa rekontem-kontem. Marami ng tatayo dyan. Amen? Mayroon ng mga kanya-kanyang grupo yan na magti-training ng rekontem. Amen? So, napakabuti ng ating Panginoon. Basta tayo po ay sumunod, magpa-disciples. Amen? So, glory to God na yun lang po ang aking ma-share. So, kailangan po natin na sumunod sa salita ng Panginoon. Magpa-disciple po tayo. Amen? Mag-evangelize na po tayo. Kung hindi mo pa nararanas, amen, sa pag-evangelize, talagang minsan kasi napakahirap, pero walang mahirap sa Panginoon eh. Basta willing ka lang. Amen? Amen? Willing ka lang na sumunod, magpa-disciple sa Panginoon. Walang mahirap yan sa Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin lahat sa iyong buhay, kapatid. Amen? So, glory to God na mayroon po kayong naintindihan sa aking tinuro sa araw na ito at isagawa po natin
yung pag-evangelize. Amen. Magpa-disciple po tayo. Amen. Sabi niya nga, salita ng Panginoon, pumunta kayo sa lahat ng sulok ng mundo at i-preach nyo ang magandang balita. Amen. I-preach po natin, i-share po natin yung magandang balita sa tungkol sa Panginoon. Amen.